US President Donald Trump pinaikot sa kanyang mga kamay ang China? Paano niya naisahan ng mga ito at anong magiging epekto nito sa bansang China? Yan ang dapat niyong abangan, kaya siguraduhin mo nang nakasubscribe at i-click mo na din ang notification bell button para palagi kang updated sa ating mga ilalabas na mga videos. Donald Trump, tuluyan ng napatalsik ang impluwensya ng China sa Panama Canal. Ito ay matapos mabili ng kumpanyang BlackRock ang dalawang port na pagmamay-ari ng Chinese billionaire mula sa magkabilang dulo ng kanal. At ang mas matindi pa rito mga kaibigan, ay kasama umanong binili ng mga investors mula sa US at Switzerland. Sa pangunguna ng BlackRock, ang mismong kumpanya ng Chinese billionaire na C.K. Hutchison ay nangangahulugang malilipat din sa pamamahala ng BlackRock at mga kasosyo nito ang mga nasa 43 pantalan sa 23 bansa na mayroong 100 na daungan. Kaya't napakalaking kawalan nito para sa impluwensya ng China dahil sa pamamagitan ng BlackRock ay madaling makokontrol ng US ang mga daungang pangangasiwaan nito sa buong mundo. Partikular na sa Panama Canal na kung nanaisin ng US na pigilan ng mga barko ng China na pumasok sa nasabing kanal ay magagawa nito na magdudulot ng napakalaking aberya para sa kanilang mga produkto. Dahil kung ipagbabawal ng US ang pagdaan ng China sa Panama Canal ay mapipilitan ng China na gumamit ng ibang ruta na maaaring magdulot ng karagdagang gastos para sa mga kumpanya mula sa China at hindi lamang simpleng paggastos dahil aabutin ng ilang araw, linggo at maaaring ilang buwan pa ang magiging biyahe ng mga ito dahil sa layo ng ibang daanan at ang iba't ibang salik na makakapagpabago gaya ng lagay ng panahon at iba't ibang mga regulasyon sa mga bansang kanilang daraanan bago pa matapos ang kanilang operasyon. Kaya't isang malaking dagok para sa China ang ginawa ng administrasyon ni Trump laban sa kanila. Kung kaya't kamakailan lamang ay nagpasikat sila sa pamamagitan ng pahayag na handa na nilang labanan ng US sa kahit anong gyera na kalaunan din naman ay binago rin nila matapos sabihin ng US Defense Secretary na nakahanda sila sa gyera at patuloy na pinalalakas ang Indo-Pacific region na kadalasan namang inirereklamo ng China. Pero bakit nga ba ibinenta ng Chinese billionaire sa BlackRock ang kanilang kumpanya mula sa Hong Kong? Ayon kasi sa China ay hindi nila pinakikialaman ng mga desisyon ng nasabing kumpanya na nagpapatunay umano na hindi sila ang kumokontrol ng nasabing ports sa Panama Canal. Gayunpaman ang C.K. Hutchison ay isang kumpanya mula sa Hong Kong na bahagi ng bansang China. Kaya't sumasailalim ito sa mga regulasyon at pangangasiwa ng gobyerno ng China. Kaya't maituturing pa rin na ang pag-aari nito ng mga ports sa Panama Canal ay maituturing na kontrolado ng China. Kaya't sa makatwid, ang pagbebenta nito sa BlackRock ay maaaring pinahintulutan rin ng China. Dahil ang ganitong klase at kalaking kumpanya ay halos imposibleng hindi kikita dahil pangkaraniwan sa mga ports na ito ay may tuloy-tuloy na operasyon. Kaya't kung nanaisin man ng China na wag itong ibenta ay magagawa nila. Pero dahil nga sa pressure na ipinataw ni Donald Trump sa Panama ay napakaraming investors mula sa Panama at iba't ibang panig ng Latin America ang nahirapang makipagkalakalan sa kanila, kung kaya't nakaranas ng mabilis na pagkalugi ang nasabing kumpanya na kung magtutuloy-tuloy ay maaari lamang tumigil ang operasyon nila na maaari namang mauwi sa pagkabangkarote ng kanilang negosyo. Kung kaya't wala nang magagawa ang China para maisalba pa ito, kaya't napilitan silang ibenta na lang ito sa mga Amerikano kung saan sa paraang ito ay mabilis namang nakakabawi mula sa pagkalugi ang mga namuhunan dito. Subalit ang kapalit naman ito ay ang tuluyang pagkawala ng kanilang kumpanya kasama na ang impluwensya ng China sa napakaraming ports at mga pantalan na pag-aari ng C.K. Hutchison. Sa madaling salita ay tila nga wala talagang magiging ibang choice ang may-ari ng C.K. Hutchison dahil sa pressure na ginawa ni Trump laban sa China. Kaya tila nga ay nagsilbing sakripisyo na lang ito para sa China upang hindi na madagdagan pa ang malaking pagkalugi nila na may masamang epekto sa ekonomiya ng China. Kaya't sa madaling salita ay muli na namang napagtagumpayan ni Trump ang kanyang pangako na mabawi ang Panama Canal mula sa impluwensya ng China upang muling mapalakas ang impluwensya ng US laban sa kanila.
Kaya naman hindi na nakakapagtaka na matapos ang kaganapang ito ay bigla ang nagpataw ng taripa ang China sa Canada. Isang indikasyon na kinakailangan nila ng dagdag na kita, kaya kahit may pagkakataon ng China na makuha ang loob ng Canada dahil sa pagkalas ng relasyon nito sa US ay hindi na sila nag-abala pa dahil ang nais nila ngayon ay makabawi ng kita upang maabot ang GDP growth na target nila. At dahil naman sa napakalaking pera ang nakuha ng CK Hutchison mula sa pagbebenta ng kanilang kumpanya, ay nagkaroon ng pagkakataon ng China upang maituloy ang pagpapautang ng $2 billion mula sa Pakistan upang paikutin ng matutulog nilang pera, kung saan ang kalahati nito ay mula sa kumpanya ng CK Hutchison na nagbenta ng kanilang kumpanya sa Amerika. Kaya't napakalinaw kung gaano katindi ang nararanasang pressure ng China dahil sa administrasyong ito, habang ang Canada naman ay naiipit na rin sa pressure ng US at pagiging desperado ng komunistang partido. At kaya naman mainit na mainit si Trump sa Canada ay dahil ang Canada ay karaniwang bumibili ng mas maraming produkto mula sa China, habang mas kakaunti naman ang ibinebenta nila dito. Habang mas kakaunti naman ang binibili nila mula sa US at mas malaki naman ang ibinebenta nila dito, isang bagay na nais baguhin ito ni Donald Trump. Dahil ayon kay Trump, napakatagal na panahon na nilang binubuhay ang ekonomiya ng Canada. Ang Canada naman ay binubuhay ang ekonomiya ng China, kaya't ganoon na lamang ang pagnanais ni Trump na mapapayag ito upang maging bahagi na lamang ng Estados Unidos, isang bagay na tila nga ay imposible sa panahong ito. Subalit hindi man maganap ang layunin ni Trump na maging 51st state ang rehiyong ito, ay tila nga matinding leksyon ng ipinararating sa sakop ng North America ay nagagawa pang ibinbin pansamantala ang mga taripa ng administrasyong Trump laban sa kanila. At ito naman ay dahil sa kanilang pagsunod sa nais ni Trump na protektahan nilang border ng Amerika, kung saan ang pamahalaan ng Mexico ay nagpadala ng 10,000 sundalo sa border ng US at Mexico upang tiyaking walang fentanyl mula sa kanilang bansa sa bansang ito. Isang bagay na tanging si Trump lang nakagawa para pasunurin ng Mexico, at ang isang bagay naman na hindi kayang pigilan noon ng nakaraang administrasyon, kung kaya't naging pugad na ng mga adik ang ilang bahagi ng bansang ito na ninanais namang linisin ngayon ni Trump upang maging mas maayos ang pamumuhay ng mga Amerikano. Kaya't malinaw na ang mga pulisiya at hakbang ni Donald Trump para sa kahit anong bansa sa mundo ay punong-puno ng contingencies na palaging pumapabor sa bansa nito, na magsisilbi namang mas matatag na pader sa panahong ito na maaari ring masandalan ng mga bansang kinakaya-kaya ng komunistang partido. Kaya't bagamat palaging interes ng US ang inuuna ng administrasyon ni Trump, ito ay isang bagay na mas magiging epektibo upang makatulong sila sa mas maliliit na bansa sa buong mundo. Kung patuloy kasi silang magpapadala sa inggit ng mga tao, ay hindi sila makakalabas upang makapagligtas ng mas marami nilang kaalyado. Kaya't ang America First na policy ni Trump ay gaya lamang ng pag-ahon nito mula sa bangin na puno ng mga tao, kung saan kinakailangan muna nilang unahin at palakasin ang kanilang sarili upang makalabas at makatulong sa mas maraming maliliit na bansang kaalyado nila. Ikaw kaibigan, anong masasabi mo sa ginawa ni Trump? Nararapat ba ito upang mabigyan ng leksyon ng China? Well, ibigay ang iyong opinion sa ating comment section down below. Maraming salamat sa inyong pagtutok at panonood. Hanggang sa muli at kita-kits tayo sa ating mga susunod na videos.